Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the DZCC Ear Witness. My name is Isaiah Santa Ana, IHM student from Cavite State University, Cavite City Campus. This day, you will hear mind-blowing interviews as well as gaining knowledge, awareness, and perspectives on various ethical and societal issues, just like death penalty. Thanks for spending time with us today. Now, let us jump to your perspectives and insights about what is death penalty. What is your understanding about death penalty? Ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa death penalty? Pagkakaano ko sa death penalty, syempre, dito sa bansa natin, mahalaga ang buhay ng tao, di ba? Unlike sa other country, like Middle East, iba ang doon, ang parusa doon. Iba yung law nila doon. Mabigat ang law nila doon. Dito sa atin kasi more on more on sa, di ba, Christian kasi tayo, country. Mahalaga buhay. Di ba? Kaya marami ang tumututo dito sa death penalty. Kaya ano ba to? Dapat pananaw ko? Ang gusto ko death penalty. Bakit? Para yung magkaroon ng parang hindi naman karoon ng yung kumbaga yung tao karoon ng takot kasi ngayon yung mga tao ngayon hindi na naniniwala sa batas hindi marami nang matatapang lumalaban na sa pulis, lumalaban sa law enforcement, di ba? Kasi nga meron ng human rights. Diba? Ano ba ang pagkakaintindi ng human rights, diba? Right to live, diba? Kaya lang inaabuso yung pagiging right to live. Diba? Whenever you hear the word death penalty or if you heard it on someone, what comes on your mind about it? Do you have any thoughts about it? Sa tuwing naririnig mo ang salitang death penalty o kung naririnig mo na ito sa isang tao, ano ang pumapasok sa iyong isip tungkol dito? May naiisip ka ba tungkol dito? Yun nga, pag death penalty, syempre, ang pagkakaintindi nga natin dito, kung sa tuwing narinig natin yung death penalty, marahas. Diba? Marahas. Pero sabi nga, meron ngang kasabihan, no one is above the law. Tapos, ignorance of the law excuses no one. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, ang katangahan ay hindi ang kaignorahan, katangahan ay hindi siya hindi exempted para hindi ka makasuhan, para hindi ka di ba? Presidente nga kinukulong What more pa yung ng tao. Yun dito thoughts ko dito. Do you have previous knowledge or insights about death penalty? Or meron ka po bang dating kaalaman or insight tungkol sa death penalty? Meron. Dati. Di ba? Do you have an experience where you and your acquaintances discuss the death penalty? If yes, can you give details about what you discuss about the death penalty? Or mayroon ka po ba na karanasan na pag-usapan ninyo na makakilala ang death penalty? Kung oo, maaari ka bang magbigay ng detalye tungkol sa inyong napag-usapan tungkol sa death penalty? Do you have experience? Ano ba kailangan dito? Ano ba ang pagkakaano niya rito? Meron po kayong experiences na nakakilala niyo po dati or kabash niyo po na napag-usapan niyo yung death penalty or meron po ba kayong... Ay, lagi. Kasi pulis kami. Lagi yan. Tinatanong yan sa amin kung pabor ba kami sa death penalty o ano. Yung iba pabor, yung iba hindi. Pero kung ako pabor ako. Kasi nga, syempre, law enforcement kami. Kailangan i-enforce yung law, di ba? Kaya yun ang unang motto namin sa PNP, enforce the law. Di ba? Justice, di ba? Sa amin nakalagay dyan. Saan ba yun nakalagay? Yan, di ba? Di ba? Justice, di ba? You as a police officer and as part of local government, are you agree or disagree with death penalty?
Ikaw po bilang isang pulis at bilang isang bahagi ng lokal na pamahalaan, sumasang-ayon ka po ba or hindi sumasang-ayon sa death penalty? Siyempre ako, oo. Ewan ko sa iba. Oo na. If we have a death penalty law in the Philippines, do you think it will be good or bad? Do you think it will have a positive or negative outcome? Kung sakaling mayroon tayong batas na death penalty sa Pilipinas, sa tingin mo ba na ito ay pagkakaroon ito ng positibo o negatibo resulta? Positive, magiging para sa akin, positive. Siyempre, yung trabaho namin gagaang. Siyempre, mababawasan yung criminality, di ba? Yung krimen sa lugar. Sa isang lugar na babawasan kasi nga, meron ng takot yung mga tao, yung mga kriminal na gumawa ng masama kasi nga may death penalty. Siyempre, yung negative outcome nito, doon sa mga kriminal. Sa mga pamilya ng mga kriminal na nahatulan na death penalty, na nawala yung rights nila to live, di ba? Kaya lang yun ang batas di ba? Sabi nga, di ba? No one is above the law. Yun, di ba? Yun yung masakit na katotohanan. Yun. Yun yung negative outcome naman. Sa mga relative naman. Di ba? Ikaw ba, matutuwa ka yung kamag-anak mo nahatulan ng death penalty? Di ba? Yun yung negative outcome, di ba? Pero yung kamag-anak mo na asunto nung kinasuhan ng death penalty na hatulan ng death penalty, matutuwa ka? Yun, di ba? Alam mo na. Ikaw ay example, di ba? Di ba? As a police officer, how do you differ your opinion or thoughts about death penalty to the opinion or thoughts of an ordinary individual? Bilang isang pulis, paano mo iniiba ang iyong opinion or kaisipan tungkol sa death penalty sa opinion or kaisipan ng isang ordinaryong individual? Pinaliwanag ko na kanina, di ba? Di ba? Ayan yung thoughts ko, di ba? Yung opinion ko, di ba? Pag ikaw nakasuhan, pag yung kamag-anak mo nakasuhan nga ng kaso, tapos ang hatol sa kanya, rape, nakasuhan yung tatay mo, kapatid mo, nakasuhan ng rape, ang hatol sa kanya, death penalty. Anong outcome sa iyo yun? Negative, di ba? Saka mag-anak nung na-offend na party ng kapatid mo, positive sa kanya yun. Kasi, kumbaga, yung justice na gusto niya, nakuha niya. Di ba? Yun. Do you think imposing the death penalty on an individual can be considered moral and fair? Do you think it is right if he has committed a sin against the law of men? Sa tingin mo ba ay maituturing na moral at makatarungan ang pagpataw ng death penalty sa isang individual? Sa tingin mo ba ito ay tama kung nakagawa siya ng kasalanan na labag sa batas ng tao? Palagay ko, depende. Consider mo, siyempre, nasa trial na yan. Hindi na sa amin yan. Nasa court na yan. Para sa akin, nasa court na yan. Kung tama ba o moral. Siyempre, depende yan kung paano i-trial siya. Kung nasunod ba yung justice system, nakasunod ba yung proceeding ng trial niya. Meron kasing mabilis, may mabagal, may ganon. If you had a relative or friends who committed a crime against human law and he was given the death penalty, what do you think you would do? Will you use the power you hold to prevent him from being punished? Kung sakaling may isa kang kamag-anak o kaibigan na nakagawa ng kasalanan na labag sa batas ng tao at siya ay pinatawanan ng death penalty, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Gagawin mo ba ang hawak mong kapangyarihan upang hindi matuloy ang parusa sa kanya? Hindi. Wala akong magagawa. Gagawin ko ang lahat lang ng makakaya ko, pero hindi ko mapipigilan yung batas para siya maparusahan. Gagawin ko lahat. Siyempre, kahit ako, ang kapatid ko makasuhan ng ganyan, maanuhan. Kung gagamitin ko ba yung kapangyarihan ko, gagamitin ko sa paraan na alam ko lang. Pero hindi ko rin maipapangako kung na makakaya ko. Diba? Na mapigilan yung punishment na yun.
lahat gagawin mo. Magpipli ka sa court of appeals, lahat gagawin mo. Diba? Para lang yung penalty niya malesen. Kasi to death penalty. For example, sa rape, ang pinakamataas na death na penalty niya pa pwede ibigay, di ba nga, death penalty. So pagka inilaban mo siya, inapila mo siya sa Court of Appeals, pwede pa siyang bumaba ng reclusion perpetua. What is that? Habang buhay na pagkabilanggo. O maximum correctional 20 to 40 years, di ba? May mga ganun. Yun. Oh. As a police officer, do you think that the victim of a crime will be served justice if the suspect is sentenced to the death penalty? Or bilang isang police officer, sa tingin mo ba ay magbibigyan ng hustisya ang biktima ng isang krimen kung sakaling ang suspect ay patawan ng kaparasahang death penalty? Yun yung sinasabi ko. Diba? Do you think, diba? Yung na-serve by justice pag nakasuhan. Yun yung sinasabi ko kanina, diba? Sa victim, pag yun na naging penalty sa suspect, sa umano sa kanya, na-serve yung justice. Yung sa kamag-anak naman nung na-servean na nababaan ng punishment na gano'n, syempre, negative. Sasabihin nila, hindi perang batas. Bakit gano'n? Diba? May nagbayad, binayaran, penera, gano'n. Diba? Syempre, lahat masasabi. Yun yung mga positive at outcome dito sa thoughts natin dito. Yan, sa mga mga negative na yan. Yun. Nigot lang niya kayo eh. Diba? Do you think that death penalty will benefit our country? In what way and why do you say so? Sa palagay mo ba ang death penalty ay nakakabuti sa ating bansa? Sa anong paraan at bakit mo nasabi? Do you think death penalty will benefit our country? In what way and why do you say so? Sa palagay ko, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi nga, Christian country nga kasi tayo eh. Sa ating we preserve life. Unlike sa other country nga, di ba? Sa Muslim country, di ba? Pag nagnakaw ka, pinuputulan ka ng kamay. Di ba? May blood money na tinatawag doon sa kanila. Sa atin, wala. Kasi Christian tayo eh, di ba? Yun. As you are part of the government, do you think that such matter or issue should be given attention? Would you rather intervene or remain silent? Why? Bilang parte ka ng gobyerno, sa tingin mo ba ay dapat na pagtuunan ng pansin ng mga ganitong usapin o issue? Mas pipiliin mo bang makialam o manahimik na lamang? Bakit? Remain silent ako, hayaan ko sila. Bakit ko papahirapan ng sarili ko? Hindi naman ako, basta ako, pinapasweldo lang ako ng gobyerno. Ganun lang yun. Kaya, pumasok, sumweldo, umuwi. Yun lang, 3 lang. Diba? O, yun na ng 3 pamantayan nyo ng buhay. Pag nagtrabaho kayo, pumasok, sumweldo, umuwi. O, 3 lang, diba? As a final question, what lesson did you learn from discussion? Did it give you knowledge and awareness when this issue is not talked about much? If yes, has your opinion changed regarding the death penalty as to whether it is right or wrong? Kindly give your opinion. Or bilang huling katanungan, anong aral ang iyong natutunan sa diskusyong ito? Nabigyan ka ba nito ng kaalaman at kamalayan gayo ang issue na ito ay hindi masyadong napag-uusapan? Kung oo, nagiba na ba ang pananaw mo patungkol sa death penalty kung ito ba ay tama o mali? Mangyaring magbigay ng iyong pananaw. Nagbigay ba ako ng knowledge sa inyo? Kung ito ay tama ba o hindi? Tama ba? Hindi. Ikaw? Tama? Di nga. That's all for the first episode, and thank you for sharing your knowledge and insights to everyone. Now let's move on to another episode with our another guest for today. Stay tuned, everyone. Ano po ang inyong pagkakaunawa tungkol sa death penalty? Death penalty, siyempre. Alam naman natin, marahas na, yan ang pinakamataas na parusa sa atin, di ba? Kinukuhanan ng buhay isang taong nagkasala. Sir, sa tuwing narinig mong salitang death penalty o kung narinig mo na ito sa isang tao, ano ang pumapasok sa iyong isip tungkol dito? Pumapasok sa isip ko, mababawasan yung mga
yung mga masasamang loob na gumawa ng krimen. Kasi nagsisilbing ano sa atin yan, deterrence. Kumbaga, na ano sila, nagkakaroon ng takot rin sa kanila na gumawa ng krimen. Na may good side, may bad side. Yun. Do you have previous knowledge or insights about death penalty? Previous knowledge, so yung kaya ano, yung first and last, kasi merong dito, merong mga category yung ano yung death penalty sa atin sa pagpasagawa. Yung una yung firing squad, di ba? Electric chair sinasalang. Tapos yung last and first and last si Leo Echegaray nung early 2000 early 2000 kung di ako nagkakamali. Ano ka po ba nakaranasan na pag-usapan ninyo na makakilala ang death penalty? Kung oo, maaari ka bang magbigay ng detalye tungkol sa inyong napag-usapan tungkol sa death penalty? Ngayon, nakwento ko yung tungkol kay Leo Echegaray. Hindi niya napag-usap-usapan tungkol sa death penalty dito sa atin. Ikaw po bilang pulis at bahagi ng lokal na pamahalaan, sumasang-ayon ka po ba sa death penalty or hindi? Sa akin, sang-ayon ako. Totoo, meron tayong ngayon death penalty. Nga lang, sa ngalan rin ng isang batas, pinagbawal siya. Tama ko, Alkerio. Lang ba? Ni-research ko yun eh. Yun an act prohibiting the death penalty ito. An act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. May existing tayo. Nga lang, sinuspended. Yan nga, yung kay Leo Echegaray, siya yung una at huling in-exercise sa lethal injection. Kung sakaling mayroon tayong batas na death penalty sa Pilipinas, sa tingin mo ba na ito ay pagkakaroon ito ng positibo o negatibo resulta? Kung sakaling meron tayong batas na death penalty sa Pilipinas, yun. Sa totoo, meron naman talaga tayo eh. Yun nga sinabi ko, sinuspend lang. Dapat gawin, totally abolish. Ibasura yung batas na yon, yung death penalty. Na hindi pa naman nangyayari ngayon. Bilang isang pulis, paano mo iniiba ang iyong opinyon o kaisipan tungkol sa death penalty sa opinyon o kaisipan ng isang ordinaryong individual? Yan, opinyon ko rito, may good side, may bad side pa rin eh. Yung good side, mape-prevent yung yung paggawa ng krimen, no? Sa isang individual naman, like for example, kamag-anak nila yung nakagawa na yun, masakit sa kanila yun kasi mamamatayan sila ng kahit na ganong kasama man yun. Sa tingin mo ba ay maituturing na moral at makatarungan ang pagpataw ng death penalty sa isang individual? Sa tingin mo ba ito ay tama kung nakagawa siya ng kasalanan na labag sa batas ng tao? Nakakaano siya sa natin, syempre. Pinagbabawal nga yun sa di ba? Yung sa kautusan ng Diyos, yung bawal ang pagpatay. No? Kung sakaling may isa kang kamag-anak o kaibigan na nakagawa ng kasalanan na labag sa batas ng tao at siya ay pinatawanan ng death penalty, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Gagawin mo ba ang hawak mong kapangyarihan upang hindi matuloy ang parusa sa kanya? Totoo, hindi naman tayo makakaano na ito eh. Yung kapulisan natin eh, ang mag-aano yan, yung magde-decide yan, yung court. Yung court na magde-decide kung anong hatol doon sa kanya, hindi yung kapulisan. O sakaling ka mag-aano ko man yun, siyempre yun. O kaibigan, maano tayo, di ba? Pero para tayo mag-judge, hindi yon. Bilang isang pulis, ang mag-judge na niyan yung court. Sila na magbibigay ng order kung papatawan ba ng Bilang isang police officer, sa tingin mo ba ay magbibigyan ng hustisya ang biktima ng isang krimen kung sakaling ang suspect ay patawan ng kaparusahang death penalty? Oh, yun, absolutely. Pinaka nila yon. Pagka napatawan ng death penalty yung
isang suspect sa isang krimen. Sa side naman ng kamag-anak ng biktima. Nakamit na nila yung justice syempre. Instant justice kasi inano yung tao hinatulan ng kamatayan Yun. Sa palagay mo ba ang death penalty ay nakakabuti sa ating bansa? Sa anong paraan at bakit mo nasabi? Yung makakabuti nga, sabi ko kanina, yun nga, may good side, may bad side. Yung good side para sa bayan natin, lalo na sa ekonomiya, i-compare natin sa other country. Pag peaceful lang sa lugar, mataas ang ng economy. Like for example sa Middle East, napakatataas ng mga talagang na-exercise yung death penalty doon. Kahit nung unang panahon pa man. Kaya takot gumawa ng krimen yung mga tao ron. Unlike dito sa atin, mababa yung mga penalties. Di mataas yung krimen, sa economy mababa. Sabi natin mga investors, no?